Make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, magandang afternoon mga kasangkayan. Welcome, Hataramdan Ballroom ng Bayan and more.
Atin kanan pa na Tuesday nga edition. Malipayon nga pagkarampang kapartner ni Ate Daisy nga dito ka alas 6 para atin pa na Martes nga edisyon Taramdan Ballroom ng Bayan and more. So kumusta kita nga tanan? Kumusta to niyo work kanya nga adlaw? Sana naging giupihi adton na iyo ti agi. Ay oo, anaton ngayon mga nakadahan na 4-day compressed nga work week. Hanggang 5 lang ngayon ira ngayon pasok niya nga simana kasi holiday buwas nga adlaw. Oo, wow, kaupay midweek break. Kaupay dito nakakaginhawa dideton katot ngeton usa ka semana nga work. Permanente na lang ay kuno ati naginhawa. Okay. So balita kasi buwas, pista opisyal, waray pasok, so may mga nanguli daman. Pero di Radyo Pilipinas Borongan, abri kita. Iton aton na istasyon buwas nga adlaw. As usual, di kang iton alas 6 it aga nga diton ka alas 7 hakala pa. Pero kadakaan hiton mga haros nga tanan nga mga opisina hiton gobyerno amin waray pasok buwas nga adlaw. Feast of Sacrifice adto. Para hiton aton mga kabugtuan nga Muslim. Igindeklara hiton atin Pangulo pag-obserbar hiton Idil Adha. So may ada niya Presidential Proclamation number 1264. So kadakaan hiton mga ahensya hiton gobyerno sarado buwas. Pero kung Radyo Pilipinas ito ni pakikianhan abrido kita. Philippine National Police nag-work naman hira aton mga hospital, ngaging papalakat ito na aton gobyerno, mga abrido gihapon. Pati ito na aton mga kasundaluhan ata. Padayon la naman ito ni ira work. And aton maging kikinahanglan aton trabaho, for example, aton mga responders, emergency responders, amo iton may ada pasok buwas nga adlaw. Pero hika mo naman dida, nako hayahay na. Iya na. Para nga da buwas nga adlaw. Pero nangingimbitar kami para natin 1 hour nga program. Join us, join us. Ngan, syempre, bison kung naadi kita iton karisyuhan, daliwat ito natin mga balita, impormasyon, kasi dapat diri naman kita naorhi iton mga notisya. Notisya, iton atin naman palibot. Pero unahon ta daw laanay, iton bahay naman iton atin panahon. Panahon, anay, panahon. Oo, kaya baga may ada na bagyo nga na porma. Anay daw. Latest itong DOST Pag-asa. Ay kanan heat index anay. Computed heat index. Mayo 26. Kanan yan ang adlaw halaklawan ko an kanan Borongan, Tacloban City 42, Borongan 43 degrees Celsius. Maigo gipasuy giwan 46 degrees Celsius gipasuy talaga. So probably siya nga niyan pinakahitaas aton na heat index habugos nga nasod pati iton Tarlac 46 gihapon degrees Celsius pati na iton kasiguran Aurora. Uy adi 47 Cagayan Tugigaraw City 47 degrees Celsius. Pero nasa ring nga pag-uuran-uranan na damang kita, di datan masunod nga simana, di nga tinikangan niya nga weekend. So daily computed heat index, sadtuhan ka na niya nga kalapa. Okay. So
So, naging mapasok itaton kanan sa kaadlaw. Sige, bahin na lang iton pagtaga panahon. Bahin niya pagtaga bagyo, tropical cyclone. May ada na tropical depression. Hala, kulawan ta. Tropical depression. The low pressure area outside PAR. So, di nahimo na nga tropical depression. Pero gawas pa hiya ha. Gawas pa hiya itong Philippine Area of Responsibility. Pero masulod nga dahiton PAR. Di dahiton masunod nga mga adlaw. 28, Huibis. Hala, kalawan ta nalaan bahin hini nga LPA nga naging tropical depression na hiya, naging bagyo na hiya. Hain ini aton lokasyon, hanya na nga alas 4 hakalop, nasring didian DOST Pag-asa nga nakada 1,360 kilometers east on northeastern Mindanao. Gawas iton PAR. Iton iya kasugyan 45 kilometers per hour. Haraniton sentro, subas ko naman nga naabotin 55 kilometers per hour. Tapos iton iya naman yan na movement almost stationary, so di nalakat dala nagkikinuyong-kuyong. Ini nga tropical depression, and sana dito nalakunta iton hiya gawas Hala, iton iya outlook, general outlook para ito ng forecast period. Okay, so yan na nga weekend disturbance. Ini nga weather disturbance masulod hiton PAR como tropical storm, bagyo. Ngan posible umabot ya typhoon category di dahiton Sabado nga adlaw May 30. Okay. Aad hiton atan kadagatan pero nasaring nga guti ay layton iya chance ini nga maglandfall pero saring pa in mahirani kuno inihiya iton extreme northern Luzon. So yon. So iton pinakitaas nga wind signal, tropical signal number 1. So asya ito So diri hiya kakatama hiton na katunaan pero masulod talaga hiya hiton PAR ngan mahirani didapit hiton Luzon nga area. So asya iton may ada na bagyo aditon gawas iton PAR na masulod gawas iton PAR. So, pero masulod diya nga diton kadagatan nga sakop iton Pilipinas di deton na weekend. So somehow bangin ini maapektuhan kita dara naman hiton habagat. Pero pag kaya na waray pa niya epekto ba? Kailangan tani kung may na ba niya epekto? Nga dahiton ato naman panahon. Ay, okay. Iton Mindanao, apektado na. Oo. Trough iton LPA, the rest of Mindanao. Tapos southeasterly wind flow naman dito dapat iton iba pa nga parte hiton Mindanao nga area. Eastern Visayas, easterlies. Talahin madampog nga kalangitan, mayroon pa nalagsa nga mga pag-uran. Metro Manila, localized thunderstorms. In short, mapaso ito niya panahon dito. Sige, kay di daman haaton, mapaso man daman talaga. An ka na niya na nga sa kaadlaw. Hi, Ma'am Charlene Alido Alarcas Pinicart. Nagaandam da naman hira. Nagaandam da naman hira para hiton opening of classes. Sige pa iton enrollment, di ba? Naton din ang mga estudyante. Usa na lang kasi man iton bugos ito ni bakasyon So balik eskwela na naman.
Anaton oras, may dana kita 20 minutos sa nakalabayhan, alas 5 hakalop. Gandang afternoon, Don Floralde. Somewhere in Luzon. Thank you for joining. So, maupay dito niyo panahon, no? Parehas gihapon, didiha atin. Pero, diri na ini mag-iiha nga gipasoi. Masulod na ano itong habagat by June. Di nga niya na nga weekend. O yan na nga si man in short. Sige, natin la, no? Natin la. Para ton may ada mga transaksyon ito na opisina itong gobyerno. Ayaw laan ka mo biyahe. Ayaw laan ka buwas, ano? Kasi pista opisyal. Waray pasok. Hi, Odrago, Ate Isa. Nasring hiya, gandang afternoon. Kumusta po? Pa-shout out haam. Di dia barangay Hibakong, maiha na ak nga waray. Makakapag-greet haim. Kay waray ko na sipi. Cellphone ako. Kapag kaya na ano necesidad, no? Aros essential na kuno yan na iton ko. Iton cellphone. Kay kaulangan connected kita permanente. Ano nga dito, especially ito na aton mga loved ones. Nga hirayo ha aton. Tapos pa rin madagmit nga komunikasyon talaga. So, kailangan itong cellphone na hapag kaya na. Bakit nawaraan kayong cellphone? Odrago, Ate Isa. Ma'am Sherlyn Alido Alarcas Pinicart. Yan na adton pag-arangkadan Brigada Eskwela. Oo, mamingaw man kami yan na dadi. Kasi adto ha palarong pambansa. Maybe next week. Sana po ate may danamon maduukan nga makakahatagin bulig kay taakon umankon kailangan operahan kay itiya sakit rheumatic heart disease. Okay, so iton pinankakadian ano iton opisina iton DSWD you try. No. So iti daman didihiton na provincial government pinaagiton PSWD o daman. No. Tapos, may adaliwat pinanaaruan hini mga guarantee letter. Basta magiging mauyatom la, ano, may adagad na kukuha nga bulig somehow. Siya makuri talaga, ano iton may ada, diri mao pa iton inaabat, nga miyembro iton pamilya, kay unang-una, mahal talaga. Ngan, usa naman daman dida, Ate Isa, i-enroll hiton nga yakap nga program, bangin mala masakop. Hiton PhilHealth, no? Alright, mayroon na kita 23 minutos sa nakalabayhan. Alas 5 hakalop, kadiunta naman aton man nagbo-birthday ng adlaw, bangin man la kita mag-greet. Bangin man la kita maimbitar. Bangin kita maimbitar. Ano? Labi na kay wara pasok buwas nga adlaw. Abri kita pa rin imbitasyon. Yes, happy birthday. Uy, kan Ma'am Jacel man ngayon. Yan a birthday. Happy birthday, Ma'am Jacel. Ito ni Eastern Samar Police. Tagan kauntahin halawi Kuya Arnolfo Katuday, happy birthday. upay nga kabubuaso Ay, Manainda. imo katlawa Happy birthday. iyap namon And sugad man ka na Mima Arminda Bilizar. Yan na ito niya birthday pero kagabi niya celebration. maupay nga kabubuaso Siyempre, tanan nga nagsasalin orog ito ni Ira Kaadlawan nga atin kaatbang yan na. Ada, enjoy your special day. Nga maging mapinasalamaton ha. Among laging hahatang kuki ay gabutan Anakon kasing-kasing Punuhin pagkuman Ang tinod nga gugma Waray katapusan So
So again, happy birthday han mga nagbe-birthday na ang adlaw May 26, 2026. Oh, 6/26/26 tama. Oo, 6/26/26. Iyan na nga adlaw. Ay, palarong pambansa medal tali. Halahin una itong dami itong gold. Uy, tulo na itong gold itong Region 8. Region 6 upat. Region 4A upat. NIR upat. NCR tulo. Di kita hiton kuan, pirabang pwesto, 5 ha? Palarong pambansa dito Agusan del Sur, 5 kita. Sana naman asya na ito ni aton standing at iton kahuman. Dara inihaton mga gold medals nga aton nakuha tikang kakulap nga daiyan ang adlaw. Ngan adton latest nga ni may ada naliwat gold medal nga nakuha lang nga impormasyon taga Leyte kasaring ko nga ni nga diniha aton pero iban spelling hadton Barete. Di Barete. Pero taga Tacloban City tapos iba yung spelling. Ay, didet iya Barete. No. Taga Tacloban nakuha niya adton gold medal triple jump secondary girls. Triple jump tapos na break niya yung record palarong pambansa. No. Pero adton hitaas, adton iya lukso, hininga triple jump gold medalist. Inabutin 11.01 meter. Grabe, kahit tataasan ito nga 11 meters. So, congratulations, yaday Barite. Taga Tacloban ngayon hiya, Kanan Golden Stinger, kanan Region 8, ikaduha iton nga medalya. An ikatulo di kita maaram kung kanayad to. An kakulop an una. An pinakasyahan nga gold. Palarong pambansay kita daman na nakakuha. So hanya na naman nga adlaw. Di gold na naman. So congratulations. Asya ito nga adi nakita iton 5 kay nakatulo na kitahin gold. Ngan samtang mga kasangkayan, may ada pinakabago nga red tide advisory iton BFAR, Eastern Visayas sala. Local red tide advisory kanandiin ini erong bay Samar bag-o. Ginlulusad kon tubig dagat ngaging kukulikten positibo na pero din yung bahamens. Usa nga dinoflagellate nga nagduduroten red tide toxin. So shellfish ban, diri pwede panguhain mga puruton, darahiton red tide toxin, hiton Biliran Island, Daram Samar, Matarinaw Bay. Ada paghihapon kita ha, ay laan kita magpinanguhay ton nga mga puruton, tikang diditon kadagatan, General MacArthur, Kinapundan, Hernaningan, Salcedo. Kay igindi diri pa, iton panguha pagkaon ngan pangulikta, darahiton nga red tide toxin. So, asya ito na natin latest nga impormasyon. Kasi kita mahilig man kita, hiton nga nga mga puruton scavengers man iton hira. Pero marasa man la, Alright, hinupato natin ka-partner yan nga oras nga sinulod. Opo, kay diri sakto sa Kasimana nga pagbrigada, Miss Daisy. Okay, so yan na. So dapat nagbuburoblig iton komunidad. Pero kung nagbuburoblig, bisan galaudug ito sa Kasimana. Pero kay syempre, iton Department of Education na hangyo man la,
Pero kadakaan itong taga-barangay, hiraini ito na volunteer para hiningani nga pinta kasi para pag-andam hiton ato naman mga eskwelahan. Hiton opening of classes. Pero kung iton ato naman mga kabataan, for example, iton grade 6, pwede na ganiton hira mag-api iton brigada. Pat ilabi na ito naton mga high schoolers. Bisagad hira daman iton maglugaring kasi total hira man daman iton tipasok hiton nga eskwelahan. Kaya iton purpose man lahin hiton kayanhan una nga panahon, aton panahon waray pa man hato brigada, no? So anahitatabo first day, second day nga dato third day of classes nagpipinanlinis kami. No, so yan na naman ini nga brigada gindisenyo hiya para earlier nga panlinis tapos pag sulod na hiton aton mga estudyante para hiton regular classes, klase talaga hiya, no? So brigada, buligan tato naton mga teacher hiton pag-andam hiton ira mga eskwelahan, no? Ayaw ta pabay nga himam. Pero sir leton maglinugaring dideton paglinis, labi na kon hikamo. Mga kaganak, may adan yung mga estudyante nga tipasok dida. So dapat magkusa na kita nga bumulig. Kasi dana ito na ato nakikitaan, himam. As ito nagpipinan mintura, nagpipinan linis. Kay syempre mga gapu-gapuhon man daman ito dara kay aros duha ka bulan nga waray pasok. So kailangan talaga andamon, di ba? Para presentable. Ngahin mabalik-balik ka. Para ito nato naman mga kabataan. Ito ba nga mapasok-pasok? Haklase, kay malinis ito na classroom. Frederick Balbabuco, gandang hapon Ma'am Daisy watching from Taguig. Thank you Frederick for always watching naman hiton atin program. And Alondra awesome open nga kulop ma'am, pa-shout out kan baby Julie nga nagbo-birthday na, happy birthday Julie. Watching from Barangay Hugpa, Llorente. Wow, baby Julie. Yan na iton birthday ka pera daw lang nga birthday ni baby. Sige, happy birthday. Aada inihiya ata. Ada naman hiya, Barangay Hugpa, Llorente. Okay. And Noli Antipolo is joining. Makikiballroom. Ngan happy fiesta mga taga-Barangay Antipolo, Llorente. Oh! Sige, happy fiesta para ito na aton mga gimpapatronan yan ang adlaw. Oh, ito na aton aram yan na iton sarayaw, no? Oh. Tapos, kung nakikisayaw, nakakatagay-tagay, ilamagay lamang sa tiyan. Kasi ang nadakop may andito Llorente, di dahami na anod. Nahubog, no? Nahubog. Kaupod na niya mga kuan, na niya mga katagay. Kahubog niya, ginbubulaw na niya mga katagay. Tapos kinuhayan po silba. Kay ginaagawan. Ato naman mga otoridad. Ngani mga barangay tanod, ato nakapacify, ato nakakuha haihaton armas. Pero, ginbiknit lagi hapon niya haton mga kapulisan, ngadto naman Llorente MPS darakay gidadako inga sala iton pagdaradarahin armas di puego nga diri lisensyado. Bisan pa nga ni naman it lisensyado, waray ka naman katungod nga ighadlok la iton didahiton imo mga katagay. Didahiton iyo naman barangay. So nagresponde aton Llorente MPS nga pinamumunuan ni Captain Eliza Bonifacio, nga yun nadakop adto nga suspect dito minaanod. Pero hapag kayo na ada pa itiyan na hiton aton naman mga otoridad kay nagre-request hiton nga preliminary investigation. So imagine, imbis nga waray problema, kung nagtagay ka na lahit dida, waray ka dida bugot, nag-enjoy ka la, waray ni mo harakaon. So dilugod. Dakulugod ito ni mo problema, no? Di ba madali ito nakakasuhan kay iton iba na kuang pangani nalayas tapos pagbabalik dinadakop. Ma'am Sherlyn Asya, mastering ang mga nanay ayaw anay pasok kay magdadalos la ka mo.
Oo, Ma'am Charlene, ang aton panahon, ano? Saring ay lanit pag sinulo, di siya nang asyahan nga si Mana, kahit pasok, kahit klase, ano, kay maglilirinis, lata kaya na. Iba na. First day of classes, may ada lecture. No, may ada na leksyon, may ada na examination, ngay ganyahatag dayon itong school. So, kaulangan itong bata nga pumasok. Alright, adi naman na natin pa mga balita la, kalawan ko dede, didahal Llorente MPS, may ada igin surrender nga diri lisensyado daman nga armas de fuego. Sige, kikitaan ta dede, aton detalyihin nga mga impormasyon nga aton nakuha. Congratulations naman aton mga police dito iton sulat MPS, ano, nga pinamumunuan naman ni Captain Jose Fortunato Lumain. Kasangkalop nga adlaw, alright, ay didahaton Domingo nga adlaw. May ada ni rausang civilian amo involuntaryo nga nagsurrender hindi lisensyado nga armas de fuego. Ano? Okay, so loose firearm kung tawagan. No? So ini resulta haton ginpahugot nga kampanya haton sulat MPS kontra hiton mga armas nga diri lisensyado. No, so igin na turnover ini hala daw ginpapakasog iton sulat MPS aton ira pakigsumpayan nga dahiton na komunidad para iduso iton na seguridad, public safety, pinaagi aton na voluntaryo nga pagsurrender hindi lisensyado nga armas, bulig daman hin barangay official. Tapos, dito naman na Sanpuli MPS. Maram ka mo Sanpuli MPS, may adaliwat nira na dakop nga wanted person tapos in haros tulo ka dekada nga nga pagtinago. Di ka nga ton mga otoridad, imagine. Ano? Pero darahaton padayon nga paningkamot hiton aton mga otoridad dito sa San Policarpo, ano, para mapipoy ito na anuman nga krimen. Iton San Policarpo MPS, pinamumunuan hiton ni Captain Beverly Anbaredo, malangpuson ini nga nakagdumarin operasyon nga nagresultahin ka arestuin usa nga tawo nga wanted para hinkaso nga homicide dida barangay 5 poblasyon hiton San Policarpo kakelup nga adlaw. So adton suspitsado dida in ginaliasan la nga Ediboy, 47 anyos, lalaki, waray trabaho, ngan residente hiton barangay 3 San Policarpo. No, so ini nga operasyon adton pagdakop hini basarhin warrant of arrest ini gimpatuman pinaagi haton Intelligence Unit and Eastern Samar Police in coordination haton Dolores MPS. Ngan sugadman Criminal Investigation and Detection Group CIDG, ano, darahaton ginpahugot nga anti-criminality campaign ngan padayon nga paglanat hiton mga tawo nga may ada baratunon habalaod. So adton suspitsado in gindakop basarhin warrant of arrest pa rin kaso nga homicide nga bisan nga ni adton judge dida nga nagpalusadhan warrant of arrest, maiha na nga tinalikod ha kadayunan. Imagine, igin palusad iton nga warrant of arrest October 5, 1993. Ano, tapos may ada igin na rekomendar nga piyansa nga 20,000. Okay. So paano ba ini after tulo ka dekada, sobrahin 30 anyos, nadakop ini nga suspect, ano, 47. So ibig sabihin, kuan pa nga ni ini nga tao, panahon nga makahimo hiyahin sala. O hadig ako sarhiya, ano hin kaso nga homicide, underage, minor. Kaya imagine 1993, maupay na lang nga ni ano kay makarit ito na aton mga otoridad kasi hasuga dito nga kaiha hiton panahon posible na nga ni diri nakilal ano ito no sa nga tao naiiba kaya dana ito ni tsura labi na tikang hiton minor nga din hiton katitigurang ini nga haros 50 na ano. Pero makarit iton intelligence team hiton San Policarpo MPS so natultulan
Matapos in maiha nga panahon nga pag tinago pabaribalhin lahin lugar. Tas nahisabtan na kadalangayan na San Policarpo binalhinla daman, no? So nasa ring naman ni Captain Barredo nga labot lahin nga ira na dakop nga wanted person darahit ira mahugot nga sumpayan nga diton komunidad nalusad talaga nga diton barangay. Imagine ti kang iyala pag-assume nga Chief of Police dida San Policarpo upat na daman nga mga loose firearms. Mga armas ato na turnover nga dahaira may ada nga ni granada. So, congratulations San Policarpo MPS. So, ini naman ko nga akusado kasi pwede man nagpiyansa inihin 20,000 para haton iya temporary yung kagawasan. Imagine 30 anyos nga nagtinago. So after 30 years nahisakpan lagi hapon yan mga otoridad kasi iton nga mga warrant ki ada man la iton buhi, no? Oras natin, 41 minutos na nakalabayhan, alas 5 ha, club. Ay, Sir Lyndon Alconaba, Maestre is watching. Thank you for joining and thank you for the hearts. Good afternoon, government and world. Happy birthday to Maricor Maestre. Sige, more birthdays to come. And advance happy birthday to Tia Shoni Lupos from Tacloban relatives, Tampil, Benaventura, and Maestri family. So speaking of apelyido nga Lupos, an aton ginistoryahan kanina nga nagpalusa din warrant of arrest did haton 1993 hi Judge Lupos pa kaya aton Judge Manini. Okay. Nalakalawan ko nga na dede. Na-assign pa dito ha oras at the time. Judge Lupos, taga Borongan. Ate Marilyn Reyes, thank you for joining. Bueno, 43 minutos na nakalabayhan. Alas 5 kalop, hataramdan, ballroom ng bayan and more. Ngan adinan aton pasayaw, kay mabibiti na naman kita. Ada murder gihapon ha RTC MPS. Halapas iadahan talaan na yan, iton daman nga suspektin na kaso nga pagpatay dito ha RTC. 8 daman katuig nga nagtinago. Hala, aton suspect asang alias Dondon, 40 anyos, inasawan, resident iton Barangay Beri, RTC. May the warrant of arrest ha iya. Imagine, igen issue pa, igen palusadan korte didapahan 2018. Tapos waray pagod piyansa. Waray pagod piyansa, murder kaya ini. Sugad din nga waray piyansa. Dako iton nga kuan parahin kasong murder. Okay, so malang puson nga naaristo haton mga otoridad han RTC MPS kaupod aton mga taga ito 1st Maneuver Company and Regional Mobile Force Battalion 8 ngan Intelligence Unit han Eastern Samar Police. So asya iton iton nga mga may ada kaso tapos tinataguan la naabutin panahon pagbubuto niyo tinatapo na kamo iton nga mga warrant of arrest. So, maupay lagi hapon iton inaatubang iton kaso. Iya wife, iton magbo-birthday dideton May 28.
Okay. Ay, oo. Parang kita pa ako ka na, Ma'am Shoni Lupos. Ano tan iyagi, kuani, ato ni iyagi ngarani. Parang kita pa ka iya singbahan para singbapahiya. Ano? So, iya nga, so, iton na, iton na asawahan anay Jels Lupos. Asyan mag-birthday naman. Okay. Sa info, at least nagdurugtong Sir Lindon na. Pero may petiyan nasing badida kada Domingo, tapos mga special daman nga mga fiesta, hiton singbahan. Bisan mangutot, hinindinulitan. Maruyag pumipili, lagong maulat, basig tigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghahat, hingkasamdan. Punyalhan kapalaran, at titigan, hinumduman. Tutug papatambal, bisan mangutot, inindinulkan. Aruyag kumapuli, lagong maulat, basig tigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghakat, hingkasundan. Punyalhan kabalaran, at titigan, inumduman. Magsinadina ka, abukahan plaza, magsasarayaw ka kahit dyan. Magpulubos ka pa, lagas ng bata, waray magundang na dahil kaaga. Santang may sunata, padayong ang hugala, lulong paglula, sayaw la. Kung pananglit, bugnaw na, hinay-hinay la, ay pagsugad hindi ng mga bata pa. Waray anay mangamba, kay may tukar naman, sige tsatsala anay tanan. Purutaan na lutod, abot na ikutod, nagtsatsa waray awut-awut. Bukman ini makun, atras langan abanti, ang butcher mo wala to pirmi. Kung pananglit hubog na, hinay-hinay la, kung paghirot la ay kahit pamatumba. Pastilan ka upay la makita, kung nagsasarayaw nga ang kadaan. Mga problema na hinganganitan, kaya sayaw nga tsatsaga na luman. Kadawi yung itong kalagsan, kung magtsatsa parong kabataan. Isang tuhog na bundol, at narinarata, maski makuri diri na pahalata. Magsinahin na kita, mabutahan plaza, magsasarayaw ka kahit dyan. Magpulubos kita, lagas ng bata, waray magundang na dahil kaaga. Santang may sunata, padayong ang hugada, lulong paglula, sayaw la. Kung pananglit, bugnaw na, hinay-hinay la, ay pagsugad hindi na mga bata pa. Waray anay mangunda, kay may tukar paman, sige tsatsala anay tanan. Purutaan na likod, abot na ikutod, tsatsa waray awut-awut. Bukman ini makuri, atras langan abanti, ang butcher mo wala to pirmi. Kung pananglit hubog na, hinay-hinay la, kung paghirot ko bahit ka
mabungol ang ating naratata, maski makuri diri na pahalata. Pastilan ka kaila makitaan, kung nagsasarayaw na ang kadaan, mga problema na hingangamutan, kaya sayaw nga tiyatyagan na duman. Di daw niyo itong kalagsan, kung magtsatsa paruhin ka bataan, isang tuhod mabungol ang ating naratata, maski makuri diri na pahalata. Alright, last piece na kita, Hataramdan, Ballroom ng Bayan and more. And thank you for joining Glenn Lugo Susma. Walter Clint, thank you for joining Gihap. And Ate Marilyn and Frederica. Basuri kuhaduhan, harap puso, pinipigan. Payan lagi ang gugma, bubilubog, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, ng kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, dinumduman. Baso ni kuhaduhan, aral puso, tinipigan. Kay ang langit hanggugma, ubilubog, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya'y naghalap, ng kasandan. Punyalhan kabalaran, at titigan, dinumduman. Ikot igpapatambal, bisan mangutngot, dinindinautan. Aruyag ko magbinin, dagko na ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, ng kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, dinumduman. Bisan mangutngot, dinindinulutan. Aruyag ko mapilin, dagko na ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, ng kasamdan. Punyalhan kabalaran, at titigan, dinumduman. Tutug papatambal, bisan mangutngot, dinindinulutan. Aruyag ko magpilin, dagko na ulan, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, ng kasandan. Punyalhan kabalaran, at titigan, dinumduman.
plaza, magsasarayaw ka dahil dyan. Ngan beno mga kasangkayan, our time is up. Lagis ng bata, Dinhi kita nagatapos sa Martes nga edisyon Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Hangaran ito amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Bobe Robin, Chief Tech Joy Policarpio nga nato naging kapartner, Engineer Alquin Baldonido. Ini Daisy Lalo sa Bilizar na sa ring mga salamat inyo pakigusa. Maupay nga kalop and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ano itong oras mga kasangkayan, may ada pa kita 5 minutos ug samag alas 6. Yan para aton mga balita iyan na Energy Secretary Garin igin patapod ang dugang nga supplyhin kuryente ha Visayas siya na nga simana. Igin patapod ni Energy Secretary Sharon Garin nga magkakamay ading kadugangan nga supplyhin kuryente din ya Visayas region. Inin matapos magkamay adin sunod-sunod nga yellow alert status han supplyhan kuryente di daton mga naglabay nga adlaw. Sigun kan Garin temporaryo la aton kadugangan nga supply para maibanan aton padayon nga paghitaasan demand ha Visayas ngan malikyan aton kakapusan aton supplyhan kuryente harihiyon. Dugang panigarin padayon nga ginaadman hiton Department of Energy aton mga pitad para masiguro nga supisyente ngan malalauman ang supplyhan kuryente samtang nanginginhanglan ihapon adton na kapakanan haton mga konsumidor. Otro naman nga ginpahinomdom han Department of Energy and Publiko nga makiusa ha Energy Conservation Program het gobyerno. Halain naman nga balita. Marina Giwan Satellite Office, sarani na maging regular extension office. House Bill number 8698, pasado na House Committee on Transportation, sumalakang Congressman Gonzales. Usa nga dako nga pitad nga tuwin masarani nga mas epektibo nga serbisyo publiko ang gindara ni Congressman Shin Gonzales. Katapos formal nga makapasar han House Committee on Transportation ang House Bill number 8698. Anasabi nga balaod nun indungan nga ginsurat nila Congressman Shin Gonzales ng House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Panuyo hini nga isa ka aton estado hadto na Maritime Industry Authority Satellite Office sa Giwan agud maginusa nga regular extension office. Iniin para mahirani aton serbisyo iton Maritime Industry Authority ngadto iton mga istihanon. Labi na aton mga seafarer, mga aplikante nga aton mga panimalay nga naa sa sektor hiton maritime habugos nga probinsya. Dako ini nga kagaanan para hiton mga Eastern Sammarinyo hamaiha nga panahon adton mga taga-este nanginginhanglan nga bumiyahi hagawas iton probinsya nga nagreresulta hinda ka nga gasto pasahi allowance ngan oras para la maasikaso an ira mga lisensya nga importante nga mga dokumento ha marina. Pinaagi ni nga balaod no ni Congressman Shin diritso ngan hapsay na aton mga magiging transaksyon hasulod mismo hiton probinsya ngan waray dako nga o diri na kinahanglan nga lumakat pa anaton mga maritime heroes sa probinsya. Sumalapak ang Congressman Gonzales ini nga kadaugan indaran padayon nga pagpahamtang hintinuod nga serbisyo. Ini nga inisyatibo haton 20th Congress in nagpapakita hinmay kasing-kasing nga pamunuan para haton ika-progreso hiton probinsya hit Eastern Samar. Ngan sa pangabalita, usa naman nga lolo nga 101 anyo sa bungtoy ton oras kinarawatin 50,000 pesos nga ayuda pinansyal tika nga provincial government iton Eastern Samar. Nagpadangat 50,000 pesos nga bulig pinansyal aton gobyerno probinsyal hiton Eastern Samar ngadto kan Lolo Juan Contado. Kadugangan hadto nakarawat nga 100,000 pesos nga tika nga national government pinaagyan Department of Social Welfare and Development Office. Hiluluhuan amin usa nga centenarian nga naedad na 101 years. Residente hiton barangay Batang Oras, Panalugon nga barangay. Kinarawat niya niya benepisyo didahaton naglabay nga Huwebes nga adlaw Mayo 20. Hiluluhuan amin nagselebrar hato niya ika-101 nga kaadlawan na naglabay nga May 15,
2026. Personal nga iginabot aton bulig aton gobyerno probinsyal ha inisyatibo ni Governor Ralph Vincent E. Vardoni, pinaagi kan board member Ervin Pormida, kaupod ni Hibarangay Batang Kapitan Lope Nicart, ngan pira nga mga representante ti kangan provincial government. Hapakian na kan luluhuan kung ano ato niya siyahan nga gagastusan haniya nakarawat nga bulig binaton hiyahin klaro ngan simple nga baton pinaagihin sinyas nga pagkaon. Sumalahan iya pamilya, may ada unom hilolo nga anak, nganya na usahan iya kapamilya ang nagaataman, ngan nanginginano para hato niya adlaw-adlaw nga panginahanglan. Subay naman hato niya apo, kung may ada sikrito man, han iya sugad nga edad, amo in pagkaon haton masustansya, ngan ang paglikay ha mga bisyo, sugad haton pag-inom, hin makaharubog nga erinmon, ngan paninigarilyo. Hilolohuan, amo in kilala ha ira barangay nga usa nga arisgado nga parag-uma bisan pa han iya pangidaron nga 95 anyos nakikita pa hiya nga aktibo hapag uma. Durante naman hining nga bulig pinansyal kinarawat liwat hiyan 30,000 pesos tikang naman hatun lokal nga gobyernohan oras kumusyahan nga centenarian haira barangay. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatsune na DYES para hanbag-o nga manotisya. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan. Radyo Pilipinas, 657 AM. Ilang saglit na lamang ang sikat ng araw, papantay sa kapaligiran, kay gandang pagmasdan ang mga ibon at kulisa, nagsasagutan sa tunog ng kampana, kanilang sinasabayan. Ang mga batang naglalaro sa bakuran, dahan-dahang naglilikha